Panimbaya sa mga kaigsuunan sa ilalom sa Central Philippine Union Conference. Magandang gabi po sa ating mga kapatid diyan sa Romblon Adventist Mission. Mayong gabi mga kauturan sa aton mga kauturan dira sa West Visayan Conference kag sa aton mga kauturan dira sa Bacolod sa Negros Occidental Conference. Maayong maupay na kulop sa atuang mga kabugtuan diya sa Samar Adventist Mission. Mayong gabi sa atuang mga kaigsuunan sa Central Visayan Conference, East Visayan Conference, and most especially sa Negros Oriental Siquijor Mission. Ako gipasalamatan kaning higayon mga kaigsuunan, especially sa atuang Central Philippine Union Conference, sa aton Hope Channel Visayas, sa paghatag sa higayon aron ang mga executive secretaries sa Central Philippine Union Conference mangin kabahin sa atuang virtual worship. Ako ginagreet ang atuang madasigon nga Executive Secretary Pastor Barliso. Dagang salamat sa higayon nga gihatag nimo sa mga Executive Secretaries aron kami mangin kabahin sa pagpalambo sa aton mga kaigsuunan nga naminaw sa ilang espirituhanon nga pagkinabuhi. Bago ta start sa atuang pagtuon karong gabi, ako kamo gihangyo sa pagduko sang inyong mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta. Amahan og Dios namo nga balaan, Ginoong Dios karong gabi, amo gihangyo ang imong balaan nga espiritu nga hatag kanamo ang kaalam nga langitnon, ihatag kanamo Dios ang kalinaw aron kami makasabot sa mga mensahe nga amo karon pagatun-an. Naginaot kami o Dios ngang tanan nga nagpaminaw sa ilang mga puloy-anan kani nga mensahe o Dios unta makahatag kanilang kaalam nga langitnon aron sila magtubo silang espirituhanon nga pagkinabuhi. Daghang salamat o Dios nga ikaw nagtubag sa ang pagampo. Amo kini gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang aton pagatun-an karong gabi mga kaigsuunan sa unang gabi sa aton pagtuon. Ako kani giuluhan mga kaigsuunan the deeper meaning of the word substitute, or sa Binisaya, ang lalom nga pagsabot sa pulong nga substitute or puli. Mao kaning aton pagatun-an makaigsuunan karong gabi. Apang una sa tanan, ato lantawon kung unsang gisulti sang thesaurus og dictionary alang sa pagsabot pag-ayo sa pulong nga substitute. According to thesaurus, substitute means replace. Substitute means exchange. Substitute means shift. Substitute means swap. Substitute means trade. And substitute means switch. Pero pinakasimple ra jud nga pagsabot, substitute sa Binisaya, puli. And according to the dictionary, substitute, it means a person or thing that takes the place of function of another. So mao kani makaigsuunan ang ato pagatun-an karong gabi. Ang sentro sang teksto nga aton pagatun-an karong gabi, kaning tekstuha kon imong lantawon di nimo makita ang pulong diha nga substitute or puli. Apang kun ato kana basahon makaigsuunan, aton diha makita nga diyang tungura sa atong teksto karong gabi, makita nato ang pulong nga substitute or puli. First, ako basahon sa lingwahe nga in English nga makita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. It says, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." Tingali murag dili kayo nato masabtan aning in English. Magkadto ta makaigsuunan sa ato jud kaugalingon nga pinulungan. Sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 21, nagsulti din ni makaigsuunan sa Cebuano, si Kristo wala gyoy sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kung anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Akon Osbon, kaning tekstuha di nato makita ang word nga substitute or puli, apan kung ato kana tutukan pag-ayo na diha makaigsuunan tekstuha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang pulong sa Dios nagsulti diha kanato nga si Ginoong Hesus wala gyoy sala.
apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Siya'y walag sayop makaigsuonan. Siya wala nakahimo og sala. Apan ang sulti sa Biblia nga siya mao ang gisulutan sa Dios, kay siya makaigsuonan mao man ang magdala o magpas-an sa aton mga sala. Kag kung si Kristo magpas-an o magdala sa aton mga sala, mahimo kitang matarong sa tubangan sa Dios. From that text, makita nato ang pulong nga puli. So una sa tanan atog lantawon kung asa dapit, asang tungura nga ang tao nang ginahanglan sa ginatawag nga substitute. Kung atong lantawon ang atong bala nga kasulatan sa Genesis chapter 3. Sa Genesis chapter 3, sa kaning kapitulo sa Biblia, kung ato kani basahon tanan diha sa chapter 3, ato makita nga si Adan ug si Eva nahulog sa pagpakasala sang ila pagkaon sa bunga sang kahoy nga gidumilian sa Dios. Diyan ang tungura makaigsuonan, diha nag-start sa pagkahulog ni Adan ug ni Eva sa sala o sa pagkahulog sa tao sa sala, sila na ginahanglan na sa ginatawag nga substitute. Kung atog lantawon sa panahon nga nawala diha kanila mga kaigsuonan ang himaya sa Dios ug ila nakaplagan nga sila hubo sa tubangan sa Ginoo, naningkamot in town ang mga si Adan ug si Eva kung unsahon nila pag-cover sa ilang alawas. Apan ang Dios naghatag kanilang instruction nga nanginahanglan sila sa pagpatay sang mananap aron ang ilang lawas makuberan ug dili makita ang ilang pagkahubo. Diyang tungura makaigsuonan, nakita nato nga nag-start nga ang tao nanginahanglan na sa ginatawag nga substitute. Ato basahon ang writings ni Ellen G. White, especially sa Patriarchs and Prophets, page 63. Kinsa man ni ang ato nga substitute? Kinsa jud ang magpuli nato sa aton pagkamakasasala? Ato tutukan pag-ayo kani nga writings makaigsuonan kay kani makahatag kanato og pagsabot kung giunsa sa Dios ang pag-substitute diha kanato. According sa Patriarchs and Prophets, page 63, it says, Christ would take upon himself the guilt and shame of sin. Sin so offensive to the holy God that it must separate the Father and the Son. Christ would reach to the depths of misery to rescue the ruined race. Ato makaigsuonan lantawon og sabton ini nga sinulatan sa Patriarchs and Prophets, writings of Ellen G. White, page 63. Kaya sulti din makaigsuonan nga si Ginoong Hesus mao ang nagpas-an sa makaululaw nato nga sala. Kag ingon pa dinhi, sin so offensive to the holy God. Usahay ikaw og ako murag nalipay ra sa paghimo nato sa pagpakasala. Sa panahon nga kita naghimo sa pagpakasala, murag nalipay ra ta. Apan ingon dinhi sa Patriarchs and Prophets that sin is so offensive to the holy God nga ang resulta sang aton pagpakasala sa balaan nato nga Dios, that it must separate the Father and the Son. Tingali kung nato basahon diha murag sayon ra kaayo nga ang sala nato nagpasiparar sa amahan og sa iyang anak. Apan kung ato sabton pag-ayo, especially katong panahon nga si Ginoong Hesus tuwa sa Getsemani, sa panahon nga si Ginoong Hesus tuwa sa Getsemani makaigsuonan, diha nga tungura nga ang amahan nagsiparar sa anak, kay dihang tungura makaigsuonan si Ginoong Hesus mahimo nang tigpas-an sa aton mga sala og sa panahon nga siya tigpas-an sa aton nga sala makaigsuonan, wala na diha ang connection sa amahan diha kaniya, mao ka nagresulta sang imo og akong pagpakasala. Christ would reach to the depths of misery to rescue the ruined race. Actually, kung nato basahon pag-ayo diha sa sulod sa Patriarchs and Prophets, na suggestion diha ang manulunda nga unta sila mao ang mag-rescue og magluwas sa mga tao. Apan the triune God or the Godhead naghatag kanilang instruction nga walay lain nga makaluwas sa tao nga nahulog sa pagpakasala, walay lain nga makaluwas sa tao nga naglapas sa balaod kung dili katong tag-iya niya ng balaura nga gilapas sang mga tao. Walay lain nga makaluwas, no other than Jesus Christ, and He is the substitute. So sa Old Testament time, unsa may makita naton diha nga nagportray sa ginatawag nga substitute or puli. According sa Patriarchs and Prophets, page 352, it says, Every morning and evening a lamp of a year old was burned the altar.
symbolizing the daily consecration of the nation Jehovah and their constant dependence upon the atoning blood of Christ. Ang pinakasayon nga pagsabot anang writings ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets 352 nga didto sa panahon sang Old Testament time, ang gihimo sa mga tao aron makita ang ginatawag nga substitute nga sa panahon sila magpakasala, ang ilang himuon mangadto sila ngadto sa sanctuary kag magdala sila sang usa ka karnero, kag ang usa ka makasasala magpatong siya kamot diya sa karnero aron matransfer ang iya sala diya sa karnero ug ang karnero makaigsunan patyon. So, kung ganahan ka nga ikaw maghimo sang daghan nga pagpakasala aron ka ng imong sala na i-substitute sa panahon sa Old Testament time, kinahanglan po ka na kay daghan nga mga karnero. So that's why makaigsunan sa panahon sa Old Testament, sa wala pa mamatay si Jesus Christ diya sa cross, gihimo dito sa sanktuaryo ang usa ka seremonya nga naghatag og mensahe nga naay ginatawag nga substitution sa makasala nga mga tao pinagi sa kamatayon sang usa ka mananap. So karong gabi ato pagkatun-an ang ginatawag the deeper meaning of the word substitute. Unsa jud ni ang ginatawag nga pinakalalom nga pagsabot sa pululungon nga substitute or puli. The first nga atong pagkatun-an karong gabi ang lalom nga pagsabot sa ginatawag nga substitute. The first one is Christ our substitute in obedience. Bago na kong basahon ang teksto, mga hinigugma nga makaigsuonan, ako i-explain what is the meaning of Christ our substitute in obedience. Si Ginoong Hesus mao ang atong substitute sa pagsunod o ginatawag obedience. He is our substitute in obedience. Si Jesus Christ dili ra nga nag-anhi dinhi sa yuta nga mamatay diya sa cross alang sa kapasuluan sa aton mga sala. Apang si Jesus Christ nag-anhi dinhi sa yuta, mga hinigugmang makaigsuonan, aron siya mismo ang magpakita sa Dios kung unsahon ang pagsunod diha sa Amahan nga diha sa langit, aron nga ang mga tao nga naglapas makaigsuonan na ay ginatawag nga kaluwasan. So in English sa Philippians chapter 2 verse 8 it says, "And being found in the fashion of as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Og sayon sabton atong basahon sa Pilipos 8 bersikulo 2 bersikulo 8 sa binisaya, sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa kamatayon dito sa cross. So nining tekstuha nagsulti kanato makaigsuonan nga si Jesus Christ nag-anhi dinhi sa yuta, iya gipakita kung unsahon ang pagsunod diya sa Amahan sa langit, bisan pagani pagsunod nga siya mamatay ngadto sa cross. Again, the first meaning of the word substitute is Christ our substitute in obedience. Meaning to say, nga kita nga mga linapason, siya naghanhi dinhi sa yuta aron siya magsunod diya sa Dios, aron kita nga malinapason iyang luwason. So, unsay bot pasabot ani makaigsuonan, ako kamo tagaan og mga example, ako ang mutagaan og panghuna-huna aron masabtan nato nga si Jesus Christ sa una nga meaning sa the word nga substitute, siya maong substitute sa ginatawag pagtuman diha sa Ginoo. Una makaigsuonan, si Ginoong Hesus nagsunod sa iyang amahan og adutan-on nga amahan og inahan aron iyang luwason ang ikaw ug ako nga sikigsukol sa atong maginikanan. Nag-ani sa kalibutan, gipakita sa mga tao kung unsahon ang pagtuman sa maginikanan aron iyang luwason katong mga katawhan nga nagsukol sa iyang maginikanan. Dili ko nagbut pasabot dinhi karong gabi sa aton pagtuon nga nanginahanglan ta magsukol sa ginikanan aron ta maluwas. Amot nako pagpasabot ani dito sa bagong langit, bagong yuta nga puy-anan sa mga matarong, naay mga tao didto nga nagsukol sa ginikanan apang sila mga luwas. Pero nga naman mga luwas sila nga nagsukol sa ginikanan, kaysa panahon nga ilang nasabtan nga sayop ang ilang gihimo sa pagsukol sa ginikanan, sila naghinulsol sa ilang pagpakasala og ang pagsunod ni Ginoong Hesus diha sa iyang inahan dinhi sa yuta sarang makaluwas sa mga kabataan nga nagsukol apan naghinulsol sa ilang mga sala. Si Ginoong Hesus mao ang puli nga magsunod diha sa amahan aron iya luwason ang mga tao nga naglapas. Ikaduha makaigsuonan, mga hinigugma makaigsuonan, si Ginoong Hesus nagsunod sang iyang amahan
sa paghigugma sa iyang makaaway aron ikaw ug ako nga sigig kalagot sa makaaway bisan pa ganing uban iya gipatay iyang makaaway iyang luwason. Siya nagsunod, nag-obey sa iyang amahan ngadto sa langit aron nga iya higugmaon ang iyang makaaway aron kita makaigsuonan ikaw ug ako nga sigig kalagot sa ato makaaway bisan pa ganing uban gipatay ang iyang makaaway kita makaigsuonan mga luwas. Wala pud ko nagsulti karong gabi nga kinahanglan ta magkalagot sa aton mga kaaway aron ta mga luwas. Ambot nako pagpasabot dinhi naay mga tao nga makasaka sa langit nga nagkalagot sa ilang mga kaaway apang ngano man magsaka sa langit kay sa panahon nila nasabtan nga sila nagkalagot sa ilang mga kaaway ila gihinulsulan ang pag-obey, ang pagsunod ni Ginoong Hesus sa paghigugma sa iyang makaaway, sarang makaluwas sa mga tao nga nagkalagot sa ilang makaaway, bisan pagani nagpatay sa ilang makaaway, kay si Ginoong Hesus mauman ang nagsunod makaigsuonan sa amahan niya sa paghigugma sa mga kaaway. Si Hesus makaigsuonan nagsunod sa iyang amahan sa pagpasaylo sa makasasala, aron ikaw ug ako nga nagtanom og kawayan sa atong makalagot iyang luwason. Si Ginoong Hesus nagsunod sa amahan sa pagpasaylo sa mga makasala aron ikaw ug ako nga nagtanom og kawayan sa atong makalagot mga luwas. Again, wala ko nagsulti dinhi nga nanginahanglan dili ta magpasaylo sa mga tao nakasala aron ta mga luwas. Amot nako pagpasabot nga may mga tao or ikaw ug ako nga makasaka ngadto sa langit nakaagi nga usay di ta makapasaylo sa mga tawo nga makasala apa sa panahon nga ato nasabtan nga kita nagasala kita naginulsol ang pagka-obedient ni Ginoong Hesus diha sa iyang amahan sa pagpasaylo sa makasala makaluwas nimo ug nako nga usahay nagkalagot sa atong mga kaaway. Si Hesus nagsunod sa iyang amahan sa paghigugma sa dili hiligugmaon aron iyag luwason makaigsuonan ikaw ug ako nga naghigugma ra sa higugma kanato apang kita nalagot sa mga tawo nalagot nato. Si Ginoong Hesus nagsunod sa amahan aron iya maluwas katong naglapas sa amahan. Si Hesus makaigsuonan nagsunod si amahan sa pagsunod sa mga balaod sa mga kasuguan aron iyag luwason ikaw ug ako nga nagsigig lapas sa kasuguan. Si Hesus makaigsuonan nagsunod sa amahan sa pagpakaulaw siya kaugalingon aron pagpaubos siyang kaugalingon aron ikaw ug ako maluwas nga sige ra ta usay pagarbo sa atong kaugalingon. Siya nagsunod makaigsuonan sa amahan sa pagpaubos aron iya luwason katong nagpagarbo siya kaugalingon. Wa ko nagsulti magpagarbo ta aron ta maluwas. Ambot ako pasabot nga naay mga ato sa langit nga naggarboso nga mga tao apang sila nasabtan nga sila nagpagarbo sila nagpaubos ang pagka-obedient sa Ginoo sa pagkamapinubuson sarang makaluwas sa garbuso nga naghinulsod. Si Ginoong Hesus nagsunod si amahan nga siya dapat tintalon aron iya luwason katong mga tao nga natintal na. Wa ko pod ko nagsulti nga kinahanglan ta magpatintal aron ta maluwas. Probot nako papasabot nga ang pag-obey sa Ginoo sang iya amahan nga siya tintalon kay gusto niya luwason ang mga tao nga natintal apan naghinulsod. This is the meaning of the word Christ our substitute. Si Jesus Christ makaigsuonan nagsunod sa amahan aron iyag bayaran ang penalty nimo ug nako nga wala magsunod diya sa aton amahan. Now, mga tuta sa ikaduha nga meaning sa the word substitute or pulley. Number 2, substitute means I die daily. According to 1 Corinthians chapter 15 verse 31, it says, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Unsay but pasabot aning pululungon makaigsuonan nga I die daily. Why we need to die daily? It is because we also live daily. Unsay but pasabot ani ang pulong makaigsuonan nga I die daily nga ginahanglan ta maghinulsol adlaw-adlaw ngano man kinahanglan ta maghinulsol adlaw-adlaw kani pululongon ni San Pablo makaigsuonan ngano man maghinulsol ta adlaw-adlaw kay kita pod nagpakasala adlaw-adlaw. Unsay bot pasabot ani makaigsuonan? Ambot pasabot ani nga si Pablo gusto maghatag kanato og mensahe nga ginahanglan ta sa paghinulsol adlaw-adlaw kay ikaw ug ako nagpakasala pod adlaw-adlaw. Unsay mga sitasyon sa atong kinabuhi makaigsuonan nga kita dapat maghinulsol adlaw-adlaw kay kita pod
nagpakasala adlaw-adlaw. Di ba sa aton eksperyensyahan nga karong adlaw naghunong ta sa pagbinotbot, sunod na pud adlaw nagbinotbot na pud ta. Karong adlaw hunong ta sa pagtabi-tabi, sunod nga adlaw na pud nagtabi-tabi na pud ta. Abi ninyo kani mga tawo nga tabian nagunahuna pud ni nga sige sila gitabi pud sila. So naghigugma ta sa tawo karon og sunod nga adlaw ato na pud sila malagot na pud ta nila. Nagmapinubsanon ta karon nga adlaw ugma na pod makaigsuonan nagarbuso na pud ta. Nagpasaylo ta sa ato isig katawo karong adlaw ug ugma na pod makaigsuonan nalagot na pod ta nila. Nag-reconcile ta sa ato isig katawo karong adlaw ugma na pod na napod tay conflict diya nila. Nahimo tang hatag karong adlaw makaigsuonan ugma nagdinalo na pod ta. That is why we need to die daily. Nanginahanglan ta sa paghinulsol adlaw-adlaw makaigsuonan. Kaya adlaw-adlaw pod kita nagpakasala. It means we need to confess our sins daily. For daily we are committing sins. We die daily, it means nga kinahanglan ta magkumpisal sa atong mga sala adlaw-adlaw kay adlaw-adlaw pod ta nagpakasala. Kung adlaw-adlaw ta makaigsuonan nagpakasala, if daily we confess our sins, daily we have the substitute. Kung adlaw-adlaw ta makaigsuonan nagpakasala, kag adlaw-adlaw pud ta naginulsol sa aton pagpakasala, adlaw-adlaw makaigsuonan nagbaton ta sa ginatawag substitution. Meaning to say, sa panahon nga kita nagpakasala, na ay penalty ang aton nga kasalanan nga gihimo. Apang sa panahon nga kita maghinulsol makaigsuonan, ang penalty ato diha gihatag kang Ginoong Hesus. So adlaw-adlaw ta magpangayo og kapasaluan sa aton mga sala. Adlaw-adlaw pod si Ginoong Hesus nahimong substitute sa penalty sa aton nga sala. But if we die without confession, apang ikaw ug ako mamatay nga di ta makakumpisal sa aton mga sala, kita mamatay makaigsuonan nga walay substitution sa penalty sa aton nga sala. If we die without substitution, we are going to face personally the penalty. Unsay bot pasabot? Substitution means I die daily. Ang pasabot ana para sa yon makaigsuonan nga nanginahanglan ta sa paghinulsol sa aton mga sala adlaw-adlaw, kay adlaw-adlaw ta nagpakasala. Sa panahon nga maghinulsol ta sa aton sala adlaw-adlaw, si Ginoong Hesus mahimong puli nato aron ikaw ug ako dili na magatubang sang penalty of sin. Nay panahon sa aton mga anak usahay makaigsuonan nga karong adlaw mao nang ila sala nga gihimo, pagkahuman sang sala nga ila gihimo kani aton mga anak mangayo og sorry nato. Usahay gikapoy na ta nga sa panahon nga sila maghimo sang the same mistakes and then pagkataon-taon mga napod sorry nato, usay mag-ingon ta nila nga sige pa man ka sorry kay amo mangyapon naghimo nimo nga sala. Sa dapit makaigsuonan ang maayo ka naghimo og sala og nagsorry or maghimo og sala dili na jud magsorry. Akon usbon, adlaw-adlaw ta nagpakasala. Adlaw-adlaw pud ta mangayo sa kapasuluan sa aton mga sala. Kung matag adlaw kita nagpangayo sa kapasuluan sa aton mga sala, ato gipasa kay Ginoong Hesus ang ato nga sala. Og dili na ta magpangatubang sang penalty sa aton nga sala. Kung dili si Ginoong Hesus mao magatubang sang penalty. The last meaning of the word substitute. Number 3, substitution means He claimed everyone's sin. O sa ibot pasabot ani, substitution means He claimed everyone's sin. Si Ginoong Hesus mao na makaigsuonan ang nag-angkon sa atuang mga sala. Ato basahon sa binisaya sa Banal nga Kasulatan, 2 Korinto 5 versikulo 21. Ang Biblia nagsulti makaigsuonan, si Kristo wala gyoy sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kon anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Mao kani nga teksto makaigsuonan ang gibasa naton ganiha nga si Ginoong Hesus siya wala nakahimo og sala, apan siya nahimo nga makasasala, og siya makaigsuonan sa iyang walay sala. Ang mga tao nagkumpisal sa ilang mga sala,
Gi-transfer ngadto kay Ginoong Hesus ang atong sala kay ato man gikumpisal, og sa pag-transfer nato sa atong nga sala makaigsuonan kay Ginoong Hesus kay ato maging kumpisal. Siya makaigsuonan mao ang silutan sang ato ang pagkamakasala. Siya magatubang sa penalty sa ato ang mga sala. Substitute means He claimed everyone's sin. Sa panahon nga ako kanigi pamalandungan makaigsuonan, ako nakita pag-ayo ang pagigugma sa Dios diya kanimo og nako. Kay ngano man makaigsuonan, He claimed everyone's sin. Unsay pod pasabot ana? Iya giangkon makaigsuonan ang mahimong rapist aron nga iya luwason katong nagpang-rape. Unsay pod pasabot ani? Ako nang isa ka tawo makaigsuonan nag-rape, nag-adto didto kay Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, nag-rape ko, pasaylo ako. Ingon ni Ginoong Hesus, okay ra nako, ihatag nako ang imo pagka makasasala kay ako napasanon. Makaigsuonan ang rapist, ang sala sa nang-rape, gihatag diya kay Ginoong Hesus, kay ginkumpisalan man ay nga sala si Ginoong Hesus mao nagpasan sang iya nga sala as a rapist na absuelto makaigsuonan ang nang-rape. Gipasa ngadto kay Ginoong Hesus ang iyang pagpakasala. That's the meaning of the word substitution. He claimed to be a murderer. Ingon sa nagpatay makaigsuonan, Ginoong Hesus, nakapatay ko, pila ka buok ang imo napatay, daghan ako napatay Ginoong Hesus. Ingon ni Ginoong Hesus, hinulsuli ang imo nga sala, kay ako napasanon ang imo nga sala. Giingon sang nagpatay makaigsuonan, okay ra na Ginoo, ngay hatag nako nimo ang ako nga sala. Ingon ni Hesus, basta maghinulso ra ka bisan sa kadaghan sa imo nga sala, ako napasanon, dili na ka mga tubang sang imo penalty, ako na mga tubang sa imo nga penalty. Mo na makaigsuonan si Ginoong Hesus dili manugpatay, apang iya giangkon nga siya manugpatay alang sa kaluwasan sa mga tao nga nagpatay. Sunod makaigsuonan, giangkon na Ginoong Hesus, siya mao ang ginatawag gossiper. Ingon sa nag-gossip makaigsuonan, daghan ang mga tao mga conflict bangod sa ginatawag tabi-tabi. So bangod ana nga sitwasyon, ingon sa nagtabi-tabi Ginoong Hesus, pwede pa ka kun nimo luwason kay daghan nag-away sa akon nga baba, sa pulong gawas akon nga baba. Ingon ni Ginoong Hesus, hinulsuli ra ang imo pagkatabian, ako napasanon, ako nadalon ngadto sa krus. Mo na gi-claim ni Ginoong Hesus kaning sayop makaigsuonan aron mangaluwas kaning mga tao nga nakasala. Nanapod butbuton nga tao nagpalapit kay Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, nagpamutbot ko, okay pa ka ni, maluwas pa ka ako. Ingon ni Ginoong Hesus, walay problema. Ihatag ka ng imong pagkabutbuton nako, ikumpisal imo nga sala, kay akong mahimo nga butbutong alang nimo aron ang penalty of sin ihatag nako, ikaw absuelto. He claimed to be a robber, kawatan. Siya nag-angkon sa pagkakawatan. He claimed to be a fornicator. Siya nag-angkon aning sayop makaigsuonan. He claimed to be a backbiter. Iya kanigipas-an makaigsuonan. He claimed to be a coveter. Iya kanigipas-an makaigsuonan ngadto sa cross. He claimed to be boastful. Iya kanagipas-an makaigsuonan. He claimed to be an evildoer. Iya kanagipas-an diya makaigsuonan. Gikumpisal kaning mga tao, nag-angkon siya nga sala. Iya giangkon, iya gipas-an ang sala. Iya dito gidala sa cross. Nga unta kita gilansang sa cross, apan siya nagpalansang sa cross kay ato man gihatag kaniya ang aton nga sala. He claimed to be disrespectful to parents. Kamo nga mga bata nga wala mo pagtahod sa iyong ginikanan, hinulsuli ninyo kay ako magpas-an sa iyong nga sala. He claimed to be a hater. He claimed to be a sinner. He claimed to be an adulterer. He claimed to be a sinner and died in our behalf. He claimed all sins to set us free from the penalty. He became sinner to make us righteous. This is now the final meaning of the word substitute. Kita makasasala. Ingon sa Ginoo, hinulsuli imo nga sala, kay siya mao magpas-an anang sala alang sa atong kaluwasan. Kani usa ka istorya sang twin brother. Sang gagmay pa sila, nasa lay ginikanan, apan ang istorya nagsulti ngang iya nga nanay ug tatay nagsakay og sakyanan og naaksidente. Ang iya amahan og inahan makaigsuonan namatay. Dito sila nagdako o dito sila nabilin sa ilang lolo og lula, apang dili makaya ang pagpakaon nila
o dili pod makaya ang pagpaeskwela nila, ang natabo makaigsuonan sila gidala, ang usa nila gipa-adapt sa usa ka dato, ang usa ka twin nabilin didto si lula ug lulo nga pobre, ang usa ka twin gi-adapt sa usa ka dato. To make the long story short, nagdagko sila. Katong usa makaigsuonan lalaki nga twin dito sa pikas nga side sa pobre, naghimo sa tanan nga pagpakasala hangtod siya makaigsuonan na priso kag dito sa prisuhan. I don't know what happened, pero the story goes this way, nga nakabisita ang iyang twin dito sa prisuhan. Lipay kaayo, hilak makaigsuonan, apan according sa story nga kaning iya usa ka twin nanginahanglan siya patyon, death penalty aron makabayad sa iya nga sala. Pitig luoya sa pagbati sa isa ka twin, naghimo og negotiation ang iya nga igsuon makaigsuonan. Ingon niya, akong hinigugma nga twin na ako i-negotiate nimo, okay ra ka nimo, nagdako ko, daghang kog kwarta, nagpagusto ko, tanan nga butang ako himuon, ako nakuha, ikaw pobre og wala jud kay nahimo sa imong kinabuhi, pwede ka nga sa panahon nga ikaw pagapatyon, ako magsulob sa imong sinina nga bilang usa ka priso, o ikaw magsulob sa akong sinina kay ikaw magawas sa prisuhan. The day came nga didto na ang usa ka twin naghatag sa iyang sinina ngadto sa iyang igsuon, og ang iyang igsuon unta nga pagkapatyon makaigsuonan nagawas sa prisuhan, og ang usa niya ka igsuon, usa ka twin mao kato ang namatay. Makaigsuonan, ingon ana ang paghigugma ni Ginoong Hesus, diya kanimo og nako, kita unta ang pagkapatyon apan siya nagpuli diya kanato. That's the deeper meaning of the word substitute. Now, we are in the last part of our study. It says here, to avoid the penalty of sin, we need to be intentional in giving our sins to Christ. Para dili nato maatubang ang ato sala makaigsuonan, kinahanglan ato jud tuyoon nga ato ihatag ang aton sala diya kay Ginoong Hesus. No other way for Christ to perform the substitution for sinners than repenting and confessing of sin. Wala na lain makaigsuonan nga mapatransfer naton didto kay Jesus Christ ang aton sala, og siya mahimong kapuli nato sa aton pagkamakasasala. Ang ato himuon makaigsuonan mao ra gyud ang paghinulsol sa aton nga mga sala. Kung aton hinulsolan aton mga sala, ato gipasa diha kay Ginoong Hesus ang aton nga sala. No substitution for those sins that are not confessed. Kung dili ta maghinulsol sa aton mga sala, dili nato ihatag ang aton sala diha kay Ginoong Hesus pinagi sa paghinulsol, walay ginatawag substitution nga magabot sa atong kinabuhi. So kung dili si Ginoong Hesus mahimong substitute nato sa penalty sa aton mga sala, kay wala man nato gihinulsolan aton mga sala. Ikaw nga makasala, ako nga makasala, mao magatubang sa penalty sa atoang pagpakasala. How to make sure that we will be facing the penalty of sin? Unsaon naton pagsiguro nga kita jud magatubang sa penalidad sa aton pagpakasala? Ang tubag makaigsuonan, be intentional in ignoring our mistakes. Kung ganahan jud ta nga kita magatubang sa penalty sa aton nga sala, ang atong himon makaigsuonan, tuyoon jud nato nga di nato ang kunon nga kita nagpakasala. Kung dili nato tuyoon, kung ato tuyon makaigsuonan jud nga ato ni-ignore ang aton pagkamakasala, kung dili nato ang kunon nga kita nagpakasala, ang matabo kita jud mao ang magatubang sa atoang penalty kag si Ginoong Hesus dili mahimo natong puli or substitution diya kanato. Usahay makaigsuonan, lisod kanato ang pag-angkon sa atoang pagkamakasasala. Nay panahon sa atong kinabuhi, daghan nga panahon bisan sa akong experience sa akong kinabuhi. Nay mga tao nga hapit na mamatay. Hapit na gyud, di nakaginawa. Ang ilang gihimo, patawag si pastor, tawag si elder, tawag si silingan, hapit ako mamatay. So na ako'y sala nila, gusto ko maginulsol. Usahay tingali, kaning di nakaginawa balik. Tingali pagkahuman, mag-ingon sila, ayaw na lang, kay kaginawa nako. Prambot ako pasabot makaigsuonan usahay. Ang kunon nato nga kita nakasala,
sa panahon nga hapit na ta mamatay. Pero kung mabuhi pa ganita di ta mag-angkon sa aton nga sala. Kung di jud nato angkon aton nga sala, walay substitution nga malabo sa atong kinabuhi. Niya usahay ang makita nako nga problema diya kanato kadaghanon. Klaro kaning Mateo 6:14 bersikulo 15. Ingon dinhi, kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langitnon. Apan kung dili ninyo pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga langitnon. Undoy pasabot ani makaigsuonan. Mao kaning kadaghanan nga matabo diya kanato, tingali sayon nang ginatawag diha, dili ka magpatay, dili ka magpangawat, pero most of the time mao kani ang common nga nahimo nato dinis kalibutan, especially in the circle of Christians and even the Seventh-day Adventist Church. Nga usa kita kasimbahan, usa kita katrabahoan, pero dili ta ka mao magpasaylo sa matag usa. Ang Biblia nagsulti makaigsuonan, kundi ka mao magpasaylo sa imo sigkatawo, ang Dios dili pod magpasaylo nimo. Ambot pasabot diha kaning ginatawag relationship between our neighbors, between our church members, between people in the community, kundi ta mao magpasaylo kanila makaigsuonan, ang Ginoo dili pod magpasaylo nato. Meaning to say, talking about substitution, talking about substitute, talking about puli ni Ginoong Hesus. Kung ikaw ug ako di jud makapasaylo sa ato sikatawo, ikaw ug ako makaigsuonan wa maghatag sa atuang sala ngadto kay Ginoong Hesus. Ang mga tao nga dili makapasaylo, wala makaangkon sa ginatawag substitution sa dugo ni Ginoong Hesus. Nako nakatunan nga pila ka mga butang nga dapat ta ma-reconcile. Mga sitwasyon nga we need reconciliation. Number 1, kita nga duha nagpakasala. Kay kita nga duha nagpakasala, kinahanglan kita po nga duha maghinulsol. So ikaw nakasala, ako nakasala, dapat ka maghinulsol, dapat pag ko maghinulsol, or dapat ta ma-reconcile. Kung napoy panahon makaigsuonan nga duha ta, ikaw ra nakasala or ako lang nakasala. Kung ako nakasala kay duha man ta, dapat ko mangadto nimo aron ko ma-reconcile nimo. Kung napoy panahon makaigsuonan nga pareho ta sakto, apang dili ta magsakto. Ingon sa akong asawa, kung mag-birthday ko, dapat kini-greet ko happy birthday. Sa mua wala man na mga birthday. So sa mua okay ra nga hindi ka mag-greet og happy birthday. So mahimo ka ng conflict makaigsuonan sa relationship. Ang usa nagunahuna nga dapat i-greet siya happy birthday, ang usa okay ra nga dili i-greet o happy birthday. Duha kamo sakto makaigsuonan, pero dili kamo nga duha maghiusa. Apan we need to be reconciled, it is because of hurts. Biskan duha sakto, apang hurts dapat nato reconcile. Sunod makaigsuonan, ang usa inosente nga siya nakasayop. So kung usa inosente siya makaigsuonan, inosente nga nakasayop siya, ang mga tawo nagkalagot niya, pero lagi sa kabalo na say sayop. Kita magpaduol niya ang ato sulsultian sa iya nga sayop. How to avoid the penalty of sin? Paano nato nga magpalayo ta sa ginatawag penalty of sin? Para dili ta magatubang sa penalty of sin. The answer is be intentional in recognizing and claiming our mistakes. Dapat yun nato ang kunon ang aton pagpakasala. Christ will face the penalty of sin in our behalf. Kung ato ang kunon, siya mao ang mapatay, siya mao ang mag-angkon, mag-atubang sa penalty of sin and substitution done by Christ. Usa ka panahon, usa ka tigulang sa iglesia nga babae, ang istorya ingon ani, na say cancer makaigsuonan, pagkahuman na say cancer kadto sa doktor, dili jud siya mag-ayo. So kay dili sa maayo sa doktor, nangadto sa dito sa quack doktor. To make the long story short, nag-ayo sa dito sa quack doktor makaigsuonan. Kay usa man siya ka leader sa simbahan, sige sa gwali dito nga ang quack doktor mo nag-ayo niya. Na-alarm ang tibok simbahan, ang pastor na alarm pod, ang natabo makaigsuonan. Ginpatawag ang pastor, giadtuan sa pastor, na ako'y kailang nga pastor nga nagkuyog dito, istoryahan siya, sister, kung ganahan jud ka nga imo masabtan nga kanang pag-ayo gikan sa Dios, mag-ampo minimo, kung human pag-ampo mamatay ka, ang pag-ayo nagikan sa yawa, apan kung human ampo buhi ka, ang imo pag-ayo nagikan sa Dios. So ingon makaigsuonan sang pastor sa usa ka babae, okay ra ka sister, nga mao kaning ato nga himuon. Kung human pag-ampo mabuhi ka,
gikan sa Dios imo pag-ayo. Kay ngano man kaning babae sige gidwali kwak doktor mo nag-ayo kaniya makaigsuonan. So na-alarm ang church kay wala na siya nagwali kay Ginoong Hesus, ang giwali kwak doktor. Ingon sa babae sa gihatag kaniya nga opinion sa pastor. Sige pastor, pero dili na sa karon kamo mag-ampo. Titingali nakuyawan po siya nga mamatay siya. So ligad pila ka adlaw makaigsuonan nagtawag ang babae sa pastor, pastor adto na mo dinhi sa balay kay ready nako nga inyo ampuan. To make the long story short, giampuan ang usa ka babae makaigsuonan, paghuman gyud ampo natumba siya og napatay. Pero pangutana, kaniba mga babae naginulsol sa iyang sa iyang sala. Ako nasabtan makaigsuonan na ready ang babae sa iyang kaugalingon, iya gihinulsulan ang iyang sala makaigsuonan. Diya sa diyang panahon nga siya nagtugyan sa pastor aron nampuan siya. Kag nakasabot ko makaigsuonan nga bag-o siya namatay, iya gipasa ang iya sala ngadto makaigsuonan sa kang Ginoong Hesus. Why so many people will go to hell? Nga daghan sa mga tawo makato sa impyerno. Ang tubag, because they ignored Christ as the substitute for sin. Nganong daghan mga tawo ngadto sa impyerno makaigsuonan? Kay kani nga mga tawo wala nila gikanpisar ilang sala, wala nila gibaton ang ilang sala. That's why makaigsuonan sila mga tubang sang penalty of sin. But why only few people will go to heaven? Ngano gamay ra nga mga tawo ngadto sa langit? Ang Biblia nagsulti gamay nga panon. Why gamay ra makato sa langit? Kay kaning mga katawhan makaigsuonan biskan makaululaw ang ilang sala, ila kani nga gibaton ang ila sala makaigsuonan, ila kani gisurrender diya kay Ginoong Hesus. Kay ila man gibaton bisan pa makaululaw ang sala, ila gipasa ang ila sala ngadto kay Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nahimo nga substitute. Katapusan nga bahin makaigsuonan ingon sa patriarchs and prophets, si Cain ug si Abel nga anak ni Ginoong Hesus, anak ni Adan ug ni Eva, mao kan nagrepresent sa duha ka klase sa mga tawo sa katapusan nga panahon. Si Cain makaigsuonan naghalad sa iyang kaugalingon nga makaya sa ilang pangunahuna, apang si Abel nagsunod sa halad nga gihatag instruction sa Ginoo. Ingon sa Biblia, si Abel nakaangkon sa kaluwasan pinaagi sa pagsabot nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus mahimong substitute. Apan si Cain makaigsuonan grupo sa mga tawo dinhi sa yuta nga wala mag-recognize kay Ginoong Hesus bilang usa nato ka substitute. Makaigsuonan karong gabi ang pinakasimple nako nga ibilin diya kaninyo nga mensahe nga pinakatumong sa ato karon nga pagtuon. Kung imo ang kunon ang imo nga sala, imo hinulsulan ang imo nga sala, gipasa mo diya kay Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mahimong puli sa imo nga sala kag ikaw dili mga tubang sa penalty. But on the other side, kung dili nimo ang kunon ay mga sala, dili nako ang kunon ako nga sala, wala nako gikumpisal kana kay Ginoong Hesus, wala nako napasa diya kay Ginoong Hesus akong sala, kay wala nako ginaginulsulan. Ikaw ug ako mga tubang sa penalty of sin. Daghan nga mga tawo makato sa impyerno, kay sila wala mag-angkon sa ilang mga sala. Gamay nga mga tawo makato sa langit, kibiskan makaululaw ang sala ilagi angkon. Karong gabi si Ginoong Hesus naghulat diya kanimo nga aton i-recognize nga siya mao ang puli sa aton pagkamakasala. Unsay imo ug ako himuon? Ang imo kag ako himuon makaigsuonan. Ang kuna ang imo nga sala, ang kunon nako akong nga sala. Si Ginoong Hesus mahimo nga substitute. Siya magpas-an sa imo nga sala. Siya makaigsuonan magdala sa bugat nimo nga sala. Dalon niya ngadto dito sa krus aron ikaw ug ako nga makasasala dili na mga tubang sang penalty. Ang Ginoo makaigsuonan magpanalangin nato tanan. Bago kita magtakop, ako kamo gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Amahan ug Dios namo nga balaan, daghang salamat o Dios nga ikaw naghatag kanamo sang kinaalam nga ang pinakasentro sa mga balita sa Balaan nga Kasulatan mao ang pagsabot nga si Ginoong Hesus napatay diha sa krus alang sa amuang mga sala. Apan o Dios, bisan pa kaning kaluwasan open sa tanan nga mga tao. Apan o Dios, katong makaangkon niini kanang mga katawhan nga ilagi angkon ang ila sala, ilagi hinulsulan ang ilang mga sala. Kung sila maghinulsol sa ilang mga sala, kung kami maghinulsol sa mga sala, kana amo na pasa diya kay Ginoong Hesus. Kag pagi sa pagpasa mo kay Ginoong Hesus, mahimong absuelto kami sa mga sala. Ang kaluwasan o Dios Amahan, gihatag nimo kanamo nga sayon pag-angkon ra jud sang amon nga mga sala. Hinaot o Dios nga ikaw magbaton sa amon pag-angkon sa among mga sala, pinasaylo kami
kay amo kini ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. This message is for you, you who serve in our hospitals, you who are the hands that extend the love and compassion of Christ to the sick and dying and hopeless during this time of crisis. May the words from the scriptures boost your courage, energize your hope, and empower your faith. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and your protection. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home, for He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. And the Lord says, I will save the one who loves me. I will keep him safe because he trusts in me. When he calls upon me, I will answer him. I will be with him in times of trouble. I will save him and I will honor him. I will give him a long and full life. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will help you with my righteous right hand. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, giveth I unto you. Let not your heart be troubled, let it not be afraid. Why do you say, O Jacob, and complain, O Israel? My way is hidden from the Lord, my cause is disregarded by my God. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives.
Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. The Lord has sworn by his right hand and by his mighty arm, I will not again give you grain to be food for your enemies, and foreigners shall not drink your wine for which you have labored. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation. Be strong and courageous. Do not be afraid of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper. I will have no fear what mere men can do to me. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Be strong, be courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord God is with you. Length of the days is in her right hand, in her left hand riches and honor. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Verse 4, trust in the Lord forever, for in Yah the Lord is everlasting strength. When I am afraid, I will trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me? Be steadfast, immovable, always excelling in the Lord's work, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Our beloved healthcare professionals and the frontliners, we can never say thank you enough to each of you. What each of you have done, and it has been a great blessing to our institutions and also to our church. Be reminded that we are with you. Our prayers, our support, our encouragements will be always has been with you, and we continue to be with you. Through these memory verses shared to us by our SSD officers and director, be encouraged, be uplifted.
and be motivated as you continue doing good work and then serving God, sharing your faith and the truth that we have, and reaching out to the people in such an unusual time like this. May the Lord continue to be with you, guide you and protect you. And then may His presence be always in your life, in your ministry, and in your family. Billions of people around the world live in cities. There are over 100 cities with a population greater than 1 million. Many people living in these cities have no knowledge of Jesus. They are surrounded by crime, racism, disease, corruption, and godlessness. What will you do? Will you stand by and watch, or will you go and demonstrate the love of Jesus? Evangelism is the essential work for this time and will result in starting a mighty movement such as we have not yet experienced. The everlasting gospel is the only real antidote for the godlessness found in the cities of the world. Do you hear His voice calling you into the cities? There is only one effective method of evangelism: Christ's method alone. He is calling you to be a part of a mighty army of youth who will socialize, sympathize, serve, and share His love with those in the cities. 1 year in mission. Are you ready? If you're a committed Seventh-day Adventist from ages 18 through 35, active in your local church, graduated from high school, a good team player, highly recommended by your pastor, and determined to take an entire year off to focus on this ministry, 1 year in mission is for you. Why wait? Let's take the cities now. Find out more at www.youth.adventist.org. The new coronavirus, or COVID-19, is an aggressive respiratory infection that's spreading around the world. What are the symptoms? Fever, cough, muscle pain, and shortness of breath, similar to a respiratory infection like the flu, which can lead to severe pneumonia. But there's hope. You can protect from coronavirus by washing hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, avoiding close contact with people who are sick, covering your cough, avoiding touching eyes, nose, or mouth, disinfecting touch surfaces and objects as often as possible, staying home if you're sick, and seeking medical care immediately. Remember, the Word of God says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand."